Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Once again, ito ang inyong Kuya Didio. Once again, para sa ating pagluluto ng ating special menu for today. Actually, this is a public demand dahil kung napanood nyo yung aking previous vlog regarding sa special ginisang upo, actually, nung natikman po nila yung aking luto, ay nag-request sila na kung pwede daw ay ulitin ko ulit. Actually, uulitin ko ulit siya guys, pero parang mas more enhanced na ngayon dahil mas more prepared na ang ating mga ingredients at talagang nasangkot siya na natin yung ating mga halo. So totally malambot siya guys dahil kasim. Sabi ko nga sa inyo, kapag kasim ang ating hinalo, ay sigurado tayo na malambot ang ating pork na halo. At ito po guys ay fresh, hindi po kami nabili ng frozen. Ito po ay fresh. At ito po ay nasangkot siya na po natin kanina. Kaya medyo konti na lang pong gisa kasama po ng ating ingredients na bawang, sibuyas, kamatis para po mabuo yung ating special gisadong upo. At yung upo po natin ay binili pa natin sa palengke, so fresh pa siya, kararating lang. Kaya nahiwa na rin po ng aking habibi ang ating upo para nang sa gayon mapadali ang ating pagluluto. Guys, pakikita ko sa inyo ngayon ang mga ingredients ng aking special menu for today. Welcome back guys, ito nga yung ating mga ingredients for today. Meron tayong itong mapula-pula na nakikita ninyo, ito yung special to kamatis na ating pong hiniwa-hiwa. So ito po yung fresh, galing palengke pa rin. Meron tayong sibuyas, yan, meron tayong bawang, at meron tayong nor, pork cubes, baka naman, yan. Hahalo natin siya ng konting pork cubes guys para hindi na tayo maglalagay pa ng betchin. Ito na yung pinaka pampalasa natin. At of course, ilalagay natin ang, kaya nga upo gisado guys, di ba? Kasi may upo siya guys. Ito yung upo natin. Yan. Hiniwa siya ng katamtaman lang. Hindi masyadong malaki at hindi rin talagang manipis. So tama lang guys sa ating lulutuin na gisadong upo for today. At of course, gigisa natin siya sa konting mantika. Guys, konti lang guys ha. Konting mantika. At ang ipang aalat natin sa kanya ay ang, of course, ang dato puti, patis, baka naman. Yan. At guys, umpisahan na natin ating pagluluto. Huwag kayong aalis, samahan nyo pa kami. Welcome back guys. Ito na po ang ating paggigisa proper ng ating menu. So, uunahin natin ang ating mga ricadong igigisa. Since mainit ng ating kawali, first thing pala muna, ilalagay natin siya ng konting mantika guys. Konti lang guys ha. Konting mantika lang. Yan, konti lang. Then, spread natin yung mantika guys sa buong kawali. Yan. Medyo spread natin. Yung apoy natin guys medyo mahina lang. Hindi natin kailangan ng malakas na apoy para hindi mabigla ang pagluto natin ng ating o pagigisa natin ng ating mga ingredients. So since guys ay mainit ng ating kawali, ang mantika ay medyo mainit na sa ating kawali, ay ihuhulog na natin ang ating mga ingredients. Unahin ko guys ihulog ay ang sibuyas. Ayan guys, ihuhulog ko ang sibuyas. Ayan guys, medyo hahaluin lang natin guys. Bango. Kung naamoy nyo lang guys ang ulam ay napakabango ng sibuyas kapag iniisa siya. Ayan. Ayan guys. Lalagyan na rin natin ang ating bawang. Ayan, ang ating garlic. Lalagyan na rin natin siya. So, sasayin na natin siya guys para maghalo na siya dun sa bango. Blended ang kanyang amoy, bawang at sibuyas. Yun guys. Of
course, ihahalo na natin ang ating kamatis. Yan. Medyo marami siya guys. So, siguro gagawin natin, bawasan lang natin ng konti. Yan. So, medyo hahaluhuloy natin siya. Guys, ang pagluluto ng kamatis, tip lang po, para gusto talaga yung lumasa siya. Medyo lutuin natin ng maigi, lamugin natin siya para yung halos naghihiwalay yung buto dun sa balat. Para talagang mag-twist siya doon sa ating niluluto. Bango guys. Kung kanina, bawang sibuyas lang, ngayon, may kamatis na guys, mas mabango. Yan, kita nyo guys, ang pagluluto natin ay simple lang ang pagluluto natin ito. Pero for sure, kaysa bibili kayo ng lutong ulam, mas maganda yung tayo na magluto para mas makatipid tayo. Para maraming servings at aabot pa siya hanggang hapon. Kung aabot nga, depende sa kakain. Pero normally, kapag bibili kayo kasi, isang kainin lang yan guys, ubus agad. Ubus agad siya. Kasi nga, per serving lang siyang binibili. At, nakakatipid kayo. Hintayin natin siyang talagang maluto yung kamatis natin. Kasi nagkakalasa talaga siya. Kumakagat siya doon sa... Sama na rin natin guys itong pork cubes natin. Yung ating Knorr pork cubes. Yan. Yan. Sobrang kami. Guys, meron ako nakalimutang ipakilala sa inyo. Idadagdag din natin ito. Medyo masarap kasi talaga siya guys pag medyo maanghang ng konti. Yung may twist siya ng spicy. So, antayin natin hanggang sa humalo yung pork cubes dun sa ating ginigisa. Yan. Para kumagat yung kanyang lasa. Yan. Kita nyo guys, yung kaninang kamatis ay medyo buo-buo pa. Ngayon, unti-unti na siyang medyo lumalambot. So, halos maghiwalay na yung kanyang buto sa kanyang laman. Laman at buto. Yan. Tapos lagyan natin siya guys ng konting... Guys, konti lang ha, kasi masama naman kapag dinalihan natin ang ating patis. Dato puti, patis. Baka naman. Ayan. So, tansyahin lang natin guys, yung tamang-tama lang talaga. Kasi buti na yung, mas maganda pa rin yung hindi siya masyadong maalat. Kasi pwede pa natin siyang dagdagan. Kesa dun sa maalat, mahirap na siyang habulin guys. At saka hindi maganda sa health yung maalat. Yan. Ngayon, guys, pwede natin ibalik o ilagay yung ating sinangkutsang baboy. Ayan. Let it simmer din, kumbaga, hanggang sa magkalasa na siya, guys. Welcome back, guys. Ayan, napakabango na ng ating niluluto. So, halos nagmix na siya doon sa pork natin, yung ating ginisang bawang sibuyas, kamatis, at nilagyan natin ng konting twist ng patis para masarap siya once na. Kumbaga ang sikreto kasi nun guys, kaya natin ginigisa siya at hinahalo yung patis. At medyo pinaiiga natin para kumapit po yung lasa ng mga ingredients dun sa baboy para hindi pag kinain natin lasang baboy lang or lasang upo lang actually. So guys, ilalagay na natin ang ating, guys, ito yung malinis na guys ha, nahiwa na siya, at the same time nahugasan na rin natin ng maigi. So guys, ilalagay na natin siya sa ating niluluto. Yan. Ito nyo naman guys kung gaano ka ang ganda ng pagkakahiwa. Yun ay hiniwa ng aking habibi, diba? Sabi nga ang pagluluto ay art.
So, sinasamahan din yun ng art natin. Kung tayo artistic, meron tayong isang isipan na talagang creative, no? Sabi natin word na creative tayo, ay magagawa natin maganda at mas maganda. Mapaganda pang ating pagluluto. So guys, of course, haluin natin siya kasi para yung mga ingredients niya ay, kala nyo guys marami yan, pag yan yung naluto, tama lang siya, hindi siya masyadong marami kasi liliit pa yan guys, yung mga upo na yan kapag once naluto na siya. So kakagat na yung kanyang lasa doon sa ingredients na hinalo natin. Yung ginisa natin kanina na bawang, sibuyas, kamatis at konting pork. Yan. Ito guys na nakahalo natin siya para yung nasa ilalim ay magkaroon ng tamang twist dun sa ating niluluto. Kasi pag walang twist guys, actually ang pupo kasi pwedeng walang kamatis siya. Kaya lang, mapapansin nyo, madali kayong masawa. Kasi ang upo talaga guys, walang lasa. Dahil matubig nga siya. Wala siyang kakaibang lasa kundi tubig nga kasi. So once na dinagdagan natin siya ng maraming kamatis, plus yung seasoning natin mamaya, ilalagay natin yung paminta, ay magkakaroon ng magandang twist ang ating niluluto. So, of course, sinamahan din natin siya ng pagmamahal habang niluluto natin siya. So, may pagmamahal yan guys. Kaya, higit sa lahat, mas masarap siya. So guys, ibubudbud na natin ang ating ingredients. Diba? So, one, two, three, yun guys. Naamoy ko na actually yung amoy ng paminta. So medyo nakakaching-haching ako guys, nababahin-bahin. So gagawin natin, haluin pa rin natin siya guys. Once na nailagay na natin, para hanggang ilalim guys, magkaroon ng lasa. Gaya nga nang nasabi ko na kanina, ang upo ay walang lasa, kaya kapag di mo siya nilagyan ng twist, ng spicy, ng sour, ay madali kang mauumay or masasawa. Welcome back guys. Gaya nga ng sabi ko kanina, medyo isi-simmer na lang natin siya para totally maluto o lumambot ang ating upo. So, meron na siya guys, mapapansin niyo may konti na siyang tubig or may konti na siyang sabaw kasi nga ang upo ay matubig. So, nagtubig na rin siya by itself. So, hindi natin siya kailangan lagyan ng maraming sabaw kasi ang mangyayari ay para na siyang ginisang upo o sinigang na upo. Which is, hindi yun talaga ang ating main menu na gagawin. So yun guys, actually kahit di na nga natin siya tubigan kasi the more na naluluto siya, so yung tubig niya lumalabas, yung natural na tubig niya dun sa upo mismo ay lumalabas. So ang gagawin lang natin, medyo haluin lang natin siya guys para yung ibang upo na nasa ilalim ay lumambot din. Kasi kapag kaibabaw lang siya guys, baka mamaya hindi malambot yung ilalim. So ang gawin natin ay haluin natin guys. At after nating mahalo siya guys, kailangan natin din siyang munang takpan. Takpan din natin siya guys. Yan, tatakpan natin siya guys. Wait for a few minutes guys at babalik tayo para sa final touch ng ating ginisang upo. Welcome back guys for our final touch ng ating niluluto for today, ang special ginisang upo. So, medyo titikman natin ng konti guys kung ang lasa ba niya ay enough na or kailangan pa natin ng konting patis. Titikman natin siya guys. Para sa akin guys, enough na siya.
So, para maganda pa rin, para mas okay pa rin guys, medyo kukunin natin ang opinion ni Habibi kung okay na nga talaga siya guys. Babalik kami. So, welcome back guys. So, as per may Habibi, medyo konti pang zimmer, konti pang in-in. Kumbaga, dinagdagan ko siya guys ng konting tubig lang para wag naman siyang matuyuan. Kasi guys, habang continuous ang kulo niya, ay natutuyo siya guys. Kaya, para maiwasan na matuyo siya, ay dinagdagan ko siya ng konting tubig. Yan, medyo isi-simmer ulit natin siya guys for another 5 minutes para maluto siya ng gusto. So, hihinaan natin ng konti yung apoy. Yan guys, and wait for a few minutes at sigurado ko guys na magugustuhan niyo yung lasa ng aking niluto ngayon dahil sabi ko nga kanina, mas na-enhance ang kanyang mga ingredients at mas medyo napaghandaan natin siya guys. Welcome back guys once again. Ito na ang inyong Kuya DJ para sa ating final touch ng ating nilutong special upo gisado. At okay na siya guys, ready na siya for serving. At guys, sabi ko nga sa inyo kanina, mas makakatipid kasi tayo once na nagluto tayo. At sigurado na tayo sa kalinisan, sa kalidad ng ating niluluto. At of course sa budget, pasok siya kaya mas economical siya. At mas marami pa ang makakakain. So, sana ay suportahan ninyo ang aking YouTube channel. Please. Nagmamakaawa, hindi naman. Pero, kumbaga part din ng ating social life, yung ating tips na ginagawa natin regarding health, beauty, adventure, cooking, advices, at marami pang iba. So, hindi lang tayo nakapokus guys sa isang content. So, although madalas nyo nakikita sa akin yung nagluluto dahil passion ko talaga ang kumain. Although hindi ako talaga inaamin ko yan na hindi ako expert sa pagluluto. Pero through our friends na rin at sa mga suggestions nila, opinions, ay natututo tayong magluto. Dahil sa pagluluto, ma-explore yung ating knowledge at saka mas mapagaganda natin ang ating pagluluto through research na rin natin kung paano gawin ito. Even may Google naman. Meron naman tayong mga mapagtatanungan kung paano ba ito gawin, kung ano bang mas magandang gawin para mas mapalabas ko siya na mas maganda or mas masarap. At regarding naman sa mga health tips, meron tayong minsan magbablog din tayo tungkol sa mga supplements na iniinom natin or tinitake natin, lalo na ngayon guys sa panahon ngayon uso ang sakit. So may mga sakit kasi nakukuha sa environment, sa hangin. Meron din mga sakit na kukuha sa kinakain natin. At yung mga stress naman of course, lagi naman tayong may stress kay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung kayo ay nag-work, gaya ko nag-work ako, so Monday to Friday ay nag-work tayo. So kailangan natin ng supplement para nang sa gayon ma-maintain natin yung healthy living natin. At pagdating naman sa mga pagkain guys, ay see to it naman na namo-moderate natin yung tamis, yung alat, yung mantika. At yung sobrang carbs natin medyo bawas-bawasan, more on gulay, isda. Kailangan guys lahat in moderation. At always think positive para tayo ay maging energetic everyday. Always think positive. Kung dumarating man yung mga pagsubok sa buhay natin, part yan, bahagi yan ng buhay natin. Pero wag tayong padadaig sa kanila. At always be positive. Magmahalan na lang tayo sa isa't isa. Lalo na ngayon sa panahon ngayon. Uso ngayon ang iba't ibang uri ng mga katampalasanan. So, wag na tayong gumawa nun, iwasan natin yun. At higit sa lahat, maging totoo tayo sa sarili natin. Kung hindi natin kaya, hindi tayo ng advice. At kung tayo naman ay kayang-kaya natin, be a light to others. Maging ilaw tayo sa ibang tao na i-boost natin yung kanilang moral. Iakyat natin sila pataas. Nang sa gayon ay walang gulo, walang alitan, walang away. Lahat nagmamahalan. Till next time, don't forget to like and share my video on my YouTube channel para lahat makakita ng aking mga video regarding health, beauty, adventure, cooking, advices, at marami pa iba. Till next time guys, always keep safe and put hope in your heart. God bless.